ang daan, katotohanan at buhay. Ang may sa akin matatanaw. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito. Sapagkat pupunta na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, unang Biyernes sa buwan ng Mayo, at ngayon ay ginugunita natin ang kapistahan ni na Apostol San Felipe at si Santiago, dalawa sa 12 pinili ni Jesus na tinawag na mga apostol, mga alagad ni Kristo. Sa ating pong ebanghelyo ngayon ay muli ipinapakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kanyang sarili at ang kanyang Ama. Na sinasabi niyang sumasa kanyang Ama. Anuman ang ginagawa ng Ama ay ang kanya ring ginagawa. Anuman ang sinasabi ng Ama ay siya ring sinasabi niya. Kaya ang sabi niya, kung sino man ang nakakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Medyo sa unang bahagi o sa mga simulang karanasan ng mga alagad, medyo hindi pa ito naging malinaw sa kanila. Pero sa kanila pong pang-araw-araw na pamumuhay, sa kanila pong pagsasama, pakikinig, pagsunod kay Kristo, ay mas naging maliwanag at nakita na rin nila ang Ama sa katauhan ni Jesus na anak, na siya namang paulit-ulit niyang ipinapaliwanag sa mga tao. Kung kaya't itong si Felipe at si Santiago o lahat ng mga alagad ay nagpatuloy namang magpahayag ng mabuting balita na si Kristo ay namatay para sa ating kaligtasan at siya'y muling nabuhay para tayo ay kunin din at dalhin doon sa tahanan ng kanyang Ama. Malinaw po ba? So, dahil sa mga gawa ni Jesus, dahil sa kanyang mga itinuturo, mga ipinakita, nakita ng mga alagad ang Diyos Ama
kay Jesus na anak ng Ama. Itong mga alagad naman ay dahil sa kanilang pagsunod, pagtalima kay Jesus, ay nadala nila ang imahin ni Jesus doon sa mga bayan, sa mga taong kanilang napupuntahan. So, ang naipapakilala nila, hindi ang kanilang mga sarili, kundi si Jesus na anak ng Diyos. Malinaw pa po ba? Malinaw pa tayo? Uy, malinaw pa. Ngayon, ang tanong, kung paanong sinabi ni Jesus kay Felipe na hindi mo pa ba ako nakikilala? Hindi mo pa ba nakikita ang Ama sa akin? Maraming tao ang nagtatanong sa paligid natin, kahit mismo sa loob ng tahanan, totoo ba si Jesus? Sa inyo po, may mga nagtatanong, totoo ba si Jesus? Lalo na tayo, mga nasa online, mga laman ng simbahan, mga naglilingkod, mga miyembro ng mga ministries and organizations, mga nagsisimba na madalas. Ang tinatanong ng mga tao, totoo ba si Jesus? So, bakit may mga tanong na ganon? Yung tanong na, nagpatanong na totoo ba si Jesus? Tanong na naghahanap talaga ng Jesus. Pwede rin namang yung tanong, totoo ba si Jesus? Kasi nagtataka sila dahil, bakit ganon? Taong simbahan tayo, pero hindi nararamdaman sa atin si Jesus. Bakit ganon? Taong simbahan tayo, pero hindi naaaninag sa atin si Jesus. Ni hindi nga naririnig si Jesus sa atin. Nakukuha ba? So ngayon, ang hamon sa atin, kailangan natin, nawa, hindi naman natin kailangan ipilit kasi mahirap yung pilit. Kailangan natin mas maging yung gawa natin, yung natural na sa pagsimba natin araw-araw, sa pagtanggap natin kay Jesus sa Eucharistia, sa pakikinig natin sa kanyang mga salita, nawa ay makita din at marinig ng mga tao si Jesus, hindi yung tayo. Hindi si Father Douglas, hindi sa kung sino man sa atin dito, na kapag nagsasalita ay talagang mararamdaman na si Jesus nga ang nagsasalita. Kasi si Jesus, sabi nga, malawak ang pangunawa. Si Jesus, hindi naman nagmura. Si Jesus, hindi naman nakipagchismisan. Si Jesus, hindi naman nakipag-away sa kaperanggot na lupa. Kung magiging ganoon ang ating mga pag-uugali, hindi imposible na maramdaman nga ng mga tao si Jesus sa atin. Si Jesus ba malungkot? Sa tingin niyo? Si Jesus ba malungkutin? Si Jesus ba ma-emote? Si Jesus ba madrama? Maliban na lang, nung nando sa Gethsemane, talagang nag-emote siya talaga. Kung pwede, wag nang mangyari ito. Nung nakapako siya sa krus, talagang nahirapan siya. Pero nakapagpatawad si Jesus, nakapagdasal pa nga si Jesus, nakapaghabilin pa si Jesus. So, ano mang nangyayari sa buhay natin? Kasi all the more, kung may mga problema tayo, makita nawa ng mga tao si Jesus sa atin kung paano natin hinaharap ang mga problema natin. Yung nakakapagbigay ng pag-asa. Kaya ikaw, kayo na nakakapakinig lagi, ito yung hamon. Makita at maramdaman din sa atin si Jesus. Amen?